Good morning. Tangina, walang tubig man. Day 3 na netong hoodie na to dito sa labas. Hinahayaan nating maulanan, mabilad. Tapos pag sobrang maaraw, binobombit ko ng husto. Gawa nang nagta-trial and error tayo dito. Gawa nang yung hoodie game natin. Alright na yung alright yung cut natin. Alright yung material. Ang naging error lang natin dito, mali tayo ng napiling pintura na isasalpak. Kaya kung makikita nyo, nag-bleed yan. Di ko alam kung nakikita nyo. Siguro papakita ko sa inyo ng mas detalyado. Ito yung kauna-unang release natin ng hoodie. Kung makikita nyo, nag-bleed siya. Yung kulay nung hoodie mismo, nung material, humalo siya dun sa white na print. Nag-bleed, kumbaga. May mga nakabili na nito, tas may mga nagreklamo, ni-refund naman natin agad. Gawa ng error nga natin yan. Ngayon, gusto nating ma-master yung hoodie game natin eh. Nagpa-sample print tayo dito ng bagong bagong type na to ng pintura. Ito yung older version natin ng pintura. Ito na yung bago nating white. 3 days ng bilad tong hoodie na to. Puting-puti pa rin siya. Tapos nag-try din tayo ng triple black, tapos ng pula. Ito na yung bagong pintura natin versus dun sa older. Kung makikita nyo, ibang-iba yung pagkaputi niya, di ba? Ayun o. Di ba? Bali alay na sa demonyo to. Dito lang talaga to. Nakabilad. Para matest talaga. In every condition talaga. Ulan, bilad. Sa personal, ibang-iba eh. Ibang-iba yung pagka-white niya nung bagong pintura natin gagamitin. Ayun o. Ito yung luma. Ito yung bago. Wala kung nakikita nyo ba. Pero ibang, ayun o, tignan nyo yung pagkaputi nun sa pagkaputi nito. Diba? Ayun. Nakikita nyo na? Diba? Iba yung pagkaputi nito sa pagkaputi nito. Ito kumupas eh. Kasi nga, mali tayo ng napiling pintura. Magta-try din tayo ng yung triple black. Angas din eh, no? So, may gusto tayong i-achieve yung parang sa parang sa essential na hoodie. Yung naka-emboss tapos hindi kumukupas. Yeah. Okay nang ina, di pa ako nakakaligo. Walang tubig. Kinangin ng prime water yan. Ano yung pinagtataka ko? Nung hindi pa prime water, okay naman eh. Ano ba yung water district ba tawag doon? Yung bago mag prime water? Water district ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Pero basta nung hindi pa prime water, ang lakas ng tubig, hindi nawawalan. May napabalita lang dati na parang may nahulog na katawan doon sa dam ba yun or sa main tanke. Pero malakas yung tubig, di ba? Tapos nung naging prime water na, no? Tangina, nawawala ng tubig, ang hina-hina. Yung resibo, parang resibo ng pure gold, ang dalang mawala. Ang ina, pag nabulsa mo yun, maitatapon mo na mamaya pag nalamukot. Eto bibigyan ko ng free game yung mga tatakbo sa pagka-mayor sa lahat ng bayan, kahit anong bayan pa yan. Pero prime water na yung tubig doon. Bibigyan ko kayo ng free game. Gusto nyo manalo? Ipangako nyo dun sa mga kababayan nyo na puta, pag ako ang niluklok nyong mayor, ibabalik ko yung supply ng tubig sa water district ba tawag doon? Basta hindi na prime water. Kasi alam ko na hindi lang itong si Del Monte, Bulacan yung struggling dito sa supply ng tubig eh. Ba, yun ang ipangako nyo sa mga tatakbo dyan. Ito na ang free game para sa inyo. Diba? Ako na magiging best advisor para manalo kayo. Gusto nyong sure win? Ipangako nyo dun sa mga butante na puta, pag ako ang pinanalo nyo, ibabalik ko yung dating supply ng tubig. Tatablahin natin yan si prime water. Diba? Tapos pag hindi ko ginawa yon, ako mismo ang unang-unang pipirma sa impeachment ko. Ganun. Puta, sure win kayo nun. Sure win kayo nun.
Ang ina na, amoy putok na lahat eh. Kung di amoy putok, amoy kulob. Hindi na babanlawan ng maayos yung mga labahan. Diba? Ayun na ang pre-game kung gusto nyong manalo sa pagka-mayor. Total, nandito tayo sa labas. Si-tour ko muna ay dito sa magandang lote na to. Ang ganda na ito, pre. 2 lote to. Ito yung isa, bakante pa. Ang inainagat pang langgam mo. Tapos itong isa, yung may nakatirik ng bahay. Bali, nakaupa lang kami dito ni Wada. Yung may-ari nito parang nasa UK. Pinay din. Nakaupa lang kami ni Wada dito. Ang lawak. O, tamang dito yung Corolla. Diba? Ang lawak. Ayun o. Lakad tayong ganyan. Ayun na yung Corolla. Kasi 2 dito sa garahe. NMAX. So, may pick up tayo dyan. Lawak par. 2 lote ito eh. Binibenta to. Nung may-ari. 10 milyon. Pag-ipunan natin yan, man. Pag-ipunan natin yan, man. Tour ko muna kayo. Ayun yung sasakyan ni Wada na putang angas ng pagkakasalpak ng Champiro, yo. Tignan nyo, oh. Angas. Ito may ginagawa na dito, dream house sa tapat. Ayun, ang ganda kasi nito para corner lot. Ayan, oh. Ganyan siya, oh. Bula dun. Hanggang dun, putang ina, may mansyon ka dyan. Sarap. Bibili natin yan. Yung sasakyan ni Wada, napakagwapo na ng sasakyan ni Wada. Pampakboy na car. Ayun, oh. Solid, yo. Rota lang yung mags, rota lang. Pero tignan nyo naman. Bulugbog man. R-Spec number 1. Ayan, oh. Ito naman si Commissioner. Si Commissioner, sa mga di nakakalam, hindi namin pusa to. Pusa to ng kapitbahay. Dahil si Wada prinsesa ng mga pusa, binila ng catfood ni Wada yan. Tapos wala na, tuwing almusal, tanghalian, hapunan, merienda, pupunta dito yan. Basta narinig niyang bumukas yung pinto na yan, pupunta dito yan. Tapos nagiging lokal na siya dito, yo. Gusto mo na ba dito? Ha? Sumisip-sip ka pa sa akin, ha? Huli, alambing mo pa yung Corolla ko, ha? Alam ko yung ginagawa mo. Binabata mo ako, ha? Alright na? Nakaligo na tayo, may tubig na. Alright. Nakaligo na tayo. Nakapag-blow na rin tayo ng buhok. Sombrero tayo kasi isa tayo malaking gago. Sabado ngayon, kagaya nga nung napag-usapan natin last week. Sabado, linggo, very banayad lang yung atake natin sa pagpapapera, sa personal growth. Very banayad lang. Kaya wala tayong ibang ginawa ngayong araw kundi umatake sa digital. Tama, gumawa na naman ako ng mga reels. Wala akong ibang ginawa kundi gumawa ng reels. Pang-upload as marketing material, marketing tool kung naman tawag. Sa pang-upload, panglako ng paninda natin. Diba? Ngayon, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kung kahapon nga, matapos mo panoorin yung video, nakaisip ka na, di ba, ang first step kasi, pinag-uusapan natin, paano mo umpisahan yung yung financial rat mo, financial grind mo, di ba, yung financial growth mo. Yung kahapon nga, kung di nyo napanood, pwede nyo balikan. Nandun yung step 1, yung pumili ka kung magtitinda ka ba or magpo-provide ka ng serbisyo. Kung skilled ka sa kung saang particular na bagay, pwede mo kasing pagkakitaan yun, di ba? Dalawa yung pinaka-common na pwede mong gawin. Yung pwede kang mag-provide ng serbisyo. Pangalawa, very traditional, pwede kang magtinda. Ngayon, ang kailangan mong gawin, kailangan mo nang tumindig, kailangan mo magdesisyon, kailangan mo nang magpakatotoo sa sarili mo. Di ba kasi nag-uumpisa lahat yung financial growth, yung financial rat-rat na yan, once makulangan ka. Di ba? Kung employed ka ngayon, sumasahod ka, or kung may ginagawa ka ngayon, tas nag-generate yun ng pera, kailangan muna
tanggap mo sa sarili mong kulang. Kailangan mo na tanggap mo sa sarili mo na hindi sasapat yun para bigyan ka nung nai-imagine mong marangyang buhay, marangyang lifestyle. Lifestyle na pag in-upload mo sa Reels, maraming manonood kasi talagang admirable yung galawan. Pa Dubai-Dubai, ang sports car, ito ganyan. Diba? Clear, dapat maging clear ka muna sa sarili mo. Kasi kung hindi ka clear sa sarili mo, kesyo okay ka naman sa sinasahod mo, hindi naman nagkukulang, sapat naman, diba? Wala. Hindi ka andar. Kasi lahat naman tayo, umaabot tayo dun sa point na sapat talaga yung sinasahod natin. Diba? Ang pinagkaiba lang naman ng mga mayayaman at yumayaman, ang pinagkaiba lang nila sa pangkaraniwang Pinoy, yung mga yumayaman at mga mayayaman, hindi sila nakukontento. Diba nga sabi, pag nakontento, walang asenso. Hindi sila nakukontento sa kung anong meron lang sila ngayon. Non-stop yung learning. Nag-aaral, nagsasaliksik, tumitesting ng ibang bagay. Kasi nga, kung gusto mo ng kakaibang pangyayari sa buhay mo, kailangan mo tumesting din ng mga kakaibang hindi mo pa na-experience sa buhay mo. Diba, ganun lang yun eh. Kaya nga new experience, kaya nga new learnings, kaya nga new knowledge. Diba? Pero kung the usual yung gagawin mo, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun din yung ginagawa mo last year. Diba? Don't expect, huwag kang mag-expect. Diba? Kahit anong pray mo dyan, diba? Madalas nga, diba, nagpe-pray ka. Gusto mo ng something kakaiba. May pinagpe-pray ka. Tapos pumapasok na sa utak mo paano siya gagawin. Tapos matatawa kayo kasi parang imposible siyang gawin, di ba? Parang hindi naman para sa akin yan. Sabi Nino. Di ba? Di ba? Hindi mo malalamang hindi para sa'yo kung hindi mo susubukan. Alam mo talagang mag-take actions talaga ng sagad. Di ba? Like for example, yung sa akin, nung bago ako mag full time dito sa internet life, yung kalagayan ko sa Abu Dhabi, do wala pa akong trabaho nun. Pero nung nagpasya ako na mag full time dito sa internet life, may trabaho na ako nun. Sa mga OFW sa Middle East, once mabisahan ka, yun na yun. Do hindi ako sinasahuran ng amo ko dun. 3 months ako hindi sinasahuran. Pero binisahan niya ako. 2 years na visa. Okay na yun. Diba? Yung pangkain mo, ihahagilap na lang yan. Diba? Ginagawa ng utol ko, ng nanay ko yung kinakain ko, kahit di ako sumasahod. Tatrabaho ko. Diba? Di ako mamatay sa gutom. Diba? Yun na yun eh. Diba? Di mo na papabayaan ng pamilya ko eh. Hindi ako mamatay sa gutom. Andun ako. Nagtatrabaho ako as office boy. Office boy ano yun? All around homeboy. All around homeboy sa isang opisina. Nasa engineering ako nun. Engineering na site, pinasabog na building, gano'n. Homeboy ako, janitor, taga-timpla ng kape, utos-utosan, gano'n ako nun. Tapos hindi man ako papabayaan ng utol ko nun dun, tsaka ng parents ko. Gagawa nila ng paraan yung pang-araw-araw na pamasahe ko sa bus para makapasok. Diba yung sinusuot kong damit, malalaban kasi may sabon, basta may basic needs, may tubig na iniinom, pagkain, may kape, basta para mabuhay. It just happened na bilang isang individual, hindi sa akin sumapat yun. Ayoko nung ganito lang. Makailangan mo talagang ganun. So minamaliit mo. Actually, yun yung pinagtalunan namin. Kasi nga sabi ko, ayoko nang ganito lang. Nanay ko nagalit dun. Kasi totoo naman na ang nagpaaral sa amin yung pag-abroad niya. Ito yung nagpatapos sa'yo. Makapagsalita ka, ganda ganyan. Kailangan mo talagang maging ambisyoso eh. Kaya nga ambisyoso kasi nag-aambisyon ka lang mas malaki pa dun sa current na meron ka. Ayun yung nakita ko. Vlogging, yun yung nakita ko na exit point from kahirapan to marangya. Dalawa lang yan. Walang sakto lang. Kung hindi ka mayaman, mahirap ka. Kung hindi ka mahirap, mayaman ka. Diba? Anong pamantayan sa'yo ng mayaman? Pamantayan sa'yo ng mayaman, ganito. Kunyari, maya lang gusto kong mag-Italy, makapunta akong Italy.
Okay, mamaya. Gusto kong... Ano ba? Okay, mamaya. Nalaglag ako sa aeroplano kasi nagpunta ng Italy, di ba? Nalaglag ako sa aeroplano, tapos para mabuhay ako, para mag-survive ako, kailangan gumastos ng 100 million. Meron ako. Yun, ang mayaman para sa akin. Diba? Financial to, ang mayaman sa financial. Diba? Kung hindi ko afford yun, mahirap ako. Diba? Sinasabi ko nga kahit sa partner ko, sa mga tropa ko rin na kasama ko dito sa personal growth, personal mastery at pagpapapera. Tayo na, lume-level pa lang tayo, men. Lume-level pa lang kami kasi tao kami na may sasakyan, na may internet, na may aircon sa bahay na putya, ito normal to eh. Normal na may ganito ang isang household eh. Sabi ko, lume-level pa lang tayo. Kaya hindi natatapos dun yung grind eh. Do komportable na. Ito nga yung nakakatakot eh kasi from hindi komportable, kumukomportable na yung lagay. Kumukomportable na yung lagay. Putya, may 3.0 na aircon yan, no? 3.0 na aircon. Lamig dito, man. May camera ako. May savings ako para hindi ako mamatay sa gutom kahit mga 5 taon. Sobrang komportable na eh. Diba? Doon na yung pinakadelikadong part, yung pag kumukomportable na. Pero hindi kasi sapat yung komportable lang. Kung ang inayin mo talaga yung marangyasagad. Diba? Kumukomportable na. Sobrang delikado. Ngayon, magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na kung ano bang gusto mo. Diba? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng upgrade dyan sa buhay mo ngayon? Gusto mo pa ba ng upgrade financially? Gusto mo pa ba ng upgrade kung anong comfort meron ka? Diba? Ikaw makakasagot niyan. Kasi ganito eh. Hindi, ikaw. Ikaw makakasagot niyan. Diba? Suwag kung suwag. Diba? Kung yung ultimo yung pamilya mo, hindi nila trip yung naiisip mo, wala kang magagawa. Kailangan mo sumuwag. Kaya nga ngayon ko nagigets yung pinagsasabi ni Rendon Labrador dati. Yung sinasabi niya, focus ka sa goal, iwan pati pamilya. Kasi madalas, pamilya yung umaawat sa atin. Diba? Kasi bilang pamilya, takot sila na mag-fail tayo. Ang kaso, yung daan papunta dun sa success, katakot-takot na failure yun. Kasi nga, nagtatry ng iba't ibang bagay. Diba? Tapos, bihira once in a blue moon yung sumuntok, tas bullseye, yung tumira, pasok agad. Sobrang once in a blue moon nun. Bago ka talaga bumullseye, magpa-practice ka talaga ng practice, sasablay ka talaga. Bago mo matamaan yung gusto mong patamaan. Trial and error talaga. Siyempre, bilang pamilya mo, diba? Libre nga ang mangarap, magastos ang mabigo. Diba? Masakit, magastos ang mabigo. Ay, nilang makita na mag-fail ka. Ngayon, ikaw, kailangan mong tanggapin sa sarili mo na ready ka. Ready kang mag-fail. Diba? Only yan. Only try. Google mo. Yan ba yun? Yung si Jack Ma ba yun? Maring Alibaba. Diba? Hindi siya natanggap sa iba't ibang pag-a-apply niya. Hanggang sa napukol niya yung para sa kanya talaga. Diba? Parang dito, sa paggagawa ng video. Hindi naman ako... hindi ako nag-million views sa isa, 2 upload. Hindi. Yung page ni Ato and Friends, pang-siyam na page ko yun. High school pa lang ako, sumusubok na akong pumukol at tumagos sa kasikatan. Diba, nag-quit lang ako nung nag-college life, career type shit. Bumalik loob lang ako nung nasa abroad na ako, nung naging desperado na ako na gusto ko ng mas masarap at higher form ng comfort sa buhay. Kaya nagbalik loob ako sa pag-content. Hindi sa isang upload lang ako nag-boom. Hindi. Diba? Gumawa ako nun. Joshua pangalan ng page ko. Gawa ako. Paggawa ko ng page, rat-rat ako nun. Long form pa yun. Upload ko nun, 9 minutes to 12 minutes. Landscape. Sa Facebook ko na-upload. Nirat-rat ko 1 week. Kapag daily upload ako, 1 week. 15k followers. Ito na yun ah. Sa ika-8 day na delete. Sa ika-8 day na delete yung page ko na wala. As in nawala. Hindi kagaya nung yung main page ko ngayon, yung page niya to na 1.9 million followers, naka-deactivate eh. As in yung nung nag-uumpisa ako, nung nagbabalik loob ako sa puta, nawala. Tapos may tropa doon. Iba daw kasi yung community guidelines doon sa UAE. So, gawa akong bago. Isa pa. Yun na yun. Page niya to and friends. Gawa.
Gawa. Gawa. Diba? Tagos. Same thing dito sa YouTube. Kaya may mga nagko-comment diyan kesyo wala pa daw akong views dito. But ang konti ng views ni Ato dito sa YouTube. Ibang-iba kasi ito si YouTube compare kay Facebook. Alright, ibang-iba. So Facebook parang chain reaction kasi yun eh. Parang ano yun, kunyari may nag-react na 5, may re-recommend siya sa 5. Tapos yung 5 nag-react, 8 na, yung 8 basta ano siya eh, parang parami ng parami. Ganun yun eh, non-stop tuloy-tuloy. Hindi gaya dito sa YouTube, subscribers talaga eh. Iba talaga yung galawan dito eh. Diba ganun yung ginagawa dito sa YouTube. Kaya kahit medyo konti yung views compare sa the usual, kumbaga sa ano, nagme-million views ako sa Facebook. Tapos pag jump in ko dito sa YouTube, hindi man lang ako makapagpa-consistent 10k views dito. Nakakailang upload pa lang ba ako? Simula, inumpisa natin to. Pang 76 to? Wala. Alam nyo ang ano ko dito, ultimatum ko dito sa YouTube na to. Ito magiging honest ako sa inyo. Ang ultimatum ko dito sa YouTube na to, pag walang nangyaring maganda, titigil na ako. Alam nyo kung ilan? 365 days times 4. Sa ika 1,416 na upload ko. Titigilan ko tong YouTube na to pag walang nangyaring maganda after makapag-upload ako ng 1,460 na upload. Nakaka-74 pa lang ako. 75 pala. Nakaka-75 pa lang ako. Sobrang layo pa. Diba? 1,460 ano yun? 4 years yun. 4 years. 4 years ko lang kailangan maging consistent dito sa YouTube ako. Naniniwala ako. Sa 4 years na yun. Sa gasa, ilang taon ako nun? 28 ako. 32. Diba? Isipin nyo yun. Diba? Abangan nyo. Kung matatapos ko yung 1,460 upload na yun, nakaka-75 na tayo. Nakaka-75 pa lang tayo. 1,460 na upload dito sa YouTube. Pag walang nangyaring kakaiba sa buhay ko. Okay, isip ako. Instagram naman. TikTok pa. Ito kasi na-penetrate ko na yung Facebook eh. Okay na ako sa galaw sa Facebook eh. Dito naman ako sa YouTube. Sa ika 1,460 na upload ko. Pag walang nangyari, Instagram naman. TikTok naman. Same thing. Ayun yung in-apply ko kung bakit andito ako sa YouTube. Hindi ako nakontento. Yung galawan ko sa Facebook, papayamanin na ako nun. Diba? Kung ano yung merong influence ako sa Facebook, payayamanin na ako nun. Lalo casino money. Sarap. In-stream ads. Kung raratrating ko yung Facebook, diba? Jackpot na talaga. It just happened na hindi nga ako nakontento. Gusto komportable na yun na ibibigay na buhay sa akin ni Facebook. Hindi pwede. Kailangan mas higher form pa ng komportable. Kaya andito tayo ngayon sa YouTube. Kaya napapanood nyo ako ng ganito ngayon dito sa YouTube. Labas muna tayo. Punta tayo sa Pangit Lives Matter HQ. Sasakyan ni Wado yung gamitin natin para dangangas. See? Inang gwapo. Farmers ako. Transformers. Ano? Farmers. Ano yun? Farmers. Laruan ng bading? Ito, battery. Transformer. Yes, Snoop. Meron ako dalawa. Ilan? Dalawa. Asan? Doon si bahay. Paro mo lang sa akin yun, ha? Ayaw! Balik mo rin sa akin yun, ha? Ayaw! Itang ulo nun, ha? Boss, food trip yan, ha? Saan yan? Ubo? Panoorin niyo muna si Paolo kumain. Panoorin niyo muna si Paolo kumain, oh. Humble? Humble mo pa, oh.
Magre-refill lang tayo ng mga... なんで僕の番号教えてなかった Champion? Saan binili yan, boss? Sa Caltex. Ang Caltex. Tapos ng Caltex dun. Meron ka na. Meron doon? Champion, boss? Sarap. 120 pesos double. Kano? 120. Double. Ayun. Ayun. Sobra na to. Si Paul yung project manager natin, tsaka packaging supervisor. Ayan. Si Paolo yung may hawak nung ID na 001. Ay, hindi ako pala. Ako pala kasi ako muna to eh. Bago ko tinuro sa kanya mga ginagawa niya. Ako yung may 001. Si EG yung 002. 003 pala to. Si Paolo. Ako pala yung unang employee na itong tinda-tinda natin. Diba? Napanood mo, boss? Andito tayo ngayon dito lang sa lugar namin, ayun. Kung nakikita dyan, Donsi yan. Sinabay natin yung bunso namin. May bili siya ng ulam. Gusto niyang ma-experience itong Civic ni Wada. Sinabay na natin, tapos de-drop din natin siya. Tapos pupunta natin si Wada dun sa kanila. Andun siya sa kanila, gawa ng Sabado nga ngayon. Pag Sabado Banayad Whiskey, Banayad Whiskey vibes. So, si Wada, andun pupunta siya dun sa kanila. Susundin na natin si Wada. Tayo lang natin itong kapatid kong Ogag na bumibili ng Donsi. Siguro yung Donsi Don Kong yun. Diba? Nag-boom tong Donsi nung inintroduce ni Kong eh. No? Ano sa tingin nyo? Siguro yung Donsi Don Kong, no? Big time, no? Hindi posible, no? Hindi imposible. Ayan na. Si Julius, bunso namin kapatid dyan. Bunso kong kapatid pala. Ano nangyari? Ano yun? Ano doon? Wala, ano lang yun? Kawali. Mukhang Tito Father na. Ang vlog. Dito eh. Gawa ko ng style na Dito lang tayo ngayon sa Sabana sa McDo. Bili lang tayo ng kape Una kong vlog, unang video ko na while watching ng gusto ko ng plato sa bahay. Back of the House ni Ninong Ray na si Kong TV ang guest. Pag nag-ano, naghuhugas. Tapos nung in-upload ko siya, may ina-expect ako talaga sa kanya. Hindi ko alam po. Tao po. Tao po.
na girl. Sir, tubig nila malamig eh. Paano? Sir, tubig nila malamig. Hindi na ako nag-heater eh. Dito na muna natin tatapusin tong vlog na to. Like, comment, and subscribe sa mga napadaan lang. Antok na ako par. Edit ko na muna to. Kita kayo sa bukas.